Ang aktres na si Rebecca Schiffer ay pinaslang noong 1989, na ito ang nag-udyok sa pagtatag ng unang batas laban sa stalker sa bansa. Ang proteksyon ng privacy sa buong bansa ay pinaigting, at ang stalking ay itinakda bilang isang krimen para sa unang beses sa Amerika. Narito ang pagsasalaysay ng trahedya sa buhay ng aktres na si Rebecca Schiffer noong dekada 80. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, isinilang si Rebecca Schiffer noong November 6, 1967, sa Oregon, kina Dana at Dr. Benson Schiffer. Ang ina ni Schiffer ay nagtrabaho bilang manunulat at guro sa Portland Community College, habang ang kanyang ama ay espesyalista sa child psychology. Mula sa murang edad, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa teatro at drama. Sa kalaunan, nagsimulang lumabas siya sa TV commercials at catalog ng department store. Ngunit ayon sa Jewish Journal, hindi talaga pangarap ni Rebecca ang maging modelo, at ang una niyang pangarap ay maging isang rabbi. Nakipagsapalaran si Rebecca sa New York City, at nagtrabaho bilang waitress. Sa loob ng 2 taon, nakakuha siya ng ilang maliit na papel sa mga soap opera at pelikula, ngunit hindi siya masyadong nakilala. Sa taong 1986, nakakuha siya ng papel bilang si Patty sa My Sister Sam, na naging daan para sa kanyang tagumpay. Lumipat si Rebecca sa California para sa kanyang career. Ngunit sa kasamaang palad, kanselado ang series sa kalagitnaan ng ikalawang season. Samantala, ang stalker na si Robert John Bardo ay ipinanganak noong January 2, 1970. Si John Bardo ang ikapitong at pinakabata sa 7 anak nina June at Philip Bardo. Ang ama ni John ay isang hindi komisyonadong opisyal sa US Air Force. At nakilala ang ina ni John Bardo habang siya ay nakabase sa Japan. Ang pamilya ay madalas na palipat-lipat ng tirahan noong kabataan pa ni Bardo, hanggang sa tuluyan silang magsettle sa Tucson noong 1983. Noong bata si John Bardo, iniulat na nakaranas siya ng malupit na pang-aabuso mula sa kanyang ina, ama, at mga nakatatandang kapatid. Sa kabataan niya, iniulat na sumulat siya ng mga sulat sa kanyang mga guro, na para bang humihingi ng tulong sa gitna ng masamang sitwasyon sa kanyang pamilya. Isang beses, isinulat ni Bardo na gusto niyang magpakamatay, at nararamdaman niyang nasa dulo na siya ng kanyang kawalan ng pag-asa. Bagamat nakatanggap si Bardo ng ilang sesyon ng counseling, pero walang nangyari, ang mga problema sa kanyang kalusugan sa pag-iisip ay hindi nasolusyonan, at sa huli, siya ay inilagay sa isang foster home. Noong 1985, si Bardo ay isinailalim sa isang psychiatric hospital. Natuklasan nila na si Robert John Bardo ay may bipolar disorder. Pagkatapos ng isang buwan, inalis si Bardo ng kanyang mga magulang mula sa psychiatric hospital, at agad siyang tumigil sa pag-aaral sa high school, para magtrabaho bilang janitor sa Jack in the Box. Paulit-ulit na ipinakita ni Bardo ang kakaibang pag-uugali, at sa 1 taon at kalahati, bago ang pagpatay kay Rebecca Schiffer, 3 beses siyang inaresto ng pulisya dahil sa kanyang anti-social na pag-ugali, kabilang ang karahasan sa kanilang tahanan. Si Robert John Bardo ay unang nakita si Rebecca Schiffer sa isang commercial para sa My Sister Sam, at agad daw siyang nakaramdam ng kakaibang paghanga sa kanya. Nag-umpisa siyang magpadala ng mga sulat at regalo. Iniulat ng isang celebrity news na noong una ay natutuwa si Rebecca na may fan na nagpapadala ng regalo sa kanya. Nire-record ni Bardo ang bawat episode ng My Sister Sam, at nagsimulang maniwala na may totoong relasyon sila. Nang sumagot si Rebecca sa isa sa mga sulat ni Bardo, naisip niya na may gusto rin si Rebecca sa kanya. Nagsimula siyang bumisita sa Los Angeles. Naghahanap ng paraan para makilala sa personal si Rebecca. Ngunit pagdating niya sa Burbank Studio, na may dalang teddy bear at bulaklak, hindi siya pinahalad na makalusot sa mga seguridad, ayon sa Real Reviews. 1 buwan makalipas, sinubukan ulit ni Bardo na makausap ng personal si Rebecca. Ngunit sa pagkakataong ito ay may bitbit siya na kutsilyo. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakapasok sa Burbank Studio. Bilang tugon, isinulat ni Bardo sa kanyang lihim na sulat, ang "Hindi ako susuko." Hindi ito ang unang pagkakataon na na-inlove si Bardo sa isang babae. Noong dekada 80, nagkaroon ng obsesyon si Bardo kay Samantha Smith, isang batang peace activist, at sinubukan niyang pumunta sa Maine upang hanapin ito. Gayunpaman,
Siya ay inaresto habang naglalakad sa daan pauwi, matapos ang trahedyang pagkamatay ni Smith sa isang plane crash noong 1985. Ang pagkahumaling ni Bardo kay Rebecca Schaeffer ay naging lumala, matapos niyang makita ito sa mga eksena mula sa The Class Struggle in Beverly Hills. Ang pagkamuhi niya ng pagmamahal para kay Rebecca Schaeffer ay nag-umpisa nang makita niya ito sa isang bed scene, kasama ang isa pang aktor, na nagdulot ng sobrang pagkagalit niya kay Rebecca. Ang clinical police at forensic psychologist na si Dr. Chris Mahandi ay naglalarawan kung paano nagplano ang damdamin na ito ni Bardo na patayin si Rebecca Schaeffer, na sinasabi sa kanyang sarili, "Itataguyod kita at panghabang buhay kitang aangkinin sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong buhay." Sa simula pa lang, ay nahumaling si Bardo sa kagandahan at kabaitan ni Rebecca, at ang hindi niya nauunawaan, ay nagtatrabaho lamang si Rebecca ng isang karakter bilang artista. Sinabi pa ni Bardo, "Pumasok siya sa buhay ko sa tamang sandali. Siya ay magaling, maganda, at mapagmahal. Ang kanyang kabaitan niya sa akin ay ang nagpa-impress. Siya ay naging isang diyosa para sa akin, isang idolo. Mula noon, naging atheist na ako. Siya lang ang aking iniidolo." Ayon sa Saturday Evening Post, sa kanilang pagsasalaysay, nagpasya si Bardo na hanapin ang bahay na tinitirhan ni Rebecca Schaeffer. Nakakuha ng ideya si Bardo. Sa aktres na si Teresa Saldana, ay inattack ng isang stalker na si Arthur Richard Jackson. Noong March 15, 1982, si Jackson ay na-obsessed kay Saldana matapos makita ang kanyang mga pelikula at nagplano ng pagpatay para magkasama sila sa langit. Sa pangunguna ng New York Times, ginamit ni Jackson ang isang pribadong detective upang alamin ang apartment building ni Saldana kung saan siya ay sinaksak ng 10 beses sa buong katawan gamit ang hunting knife. Tagumpay na nakaligtas si Saldana dahil huminto ang isang delivery man na dumaan at nakipaglaban kay Jackson. Ayon sa Celebrity News, nabasa ni Robert John Bardo ang isang artikulo tungkol kay Jackson at Saldana, at na-inspire na kumuha rin ng pribadong detective upang hanapin si Rebecca Schaeffer. Inamin ni Bardo na ang kaso ni Teresa Saldana, na nabasa niya sa People magazine, at doon niya nakuha ang ideya na kumuha ng pribadong investigador. Sinubukan niyang kunin ang address ni Rebecca Schaeffer mula sa kanyang agent noong July 17, 1989, ngunit ito ay tinanggihan. Pero sa halagang $300, nakakuha rin ng ibang pribadong investigador na si Anthony Zinkes, at nakuha ang address ni Rebecca Schaeffer mula sa mga record ng DMV. Matapos makuha ni Bardo ang address ni Rebecca mula sa pribadong investigador, pumunta siya sa apartment ni Rebecca noong July 18, 1989. Ilang mga saksi na nakita si Bardo sa kalsada, at nagtatanong kung kilala nila si Rebecca Schaeffer, at kung saan siya nakatira. Bagamat iniwasan siya ng mga tao, pero natagpuan ni Bardo ang apartment ni Rebecca, dahil hindi gumagana ang intercom. Lumabas si Rebecca sa pintuan nang pinindot ni Bardo ang doorbell. Nang lumabas si Rebecca sa pinto, ipinakita ni Bardo sa kanya ang mga sulat, at sinabi sa kanya na siya ang #1 fan nito. Si Rebecca ay magalang sa kanyang sagot, ngunit sinabi niya kay Bardo na siya ay abala sa ngayon at sinabing, "Mangyaring mag-ingat ka." Habang hinahawakan ang kanyang kamay at nagpaalam at pumasok muli sa apartment si Rebecca. Pagkatapos magpaalam, pumunta si Bardo sa Jen's Restaurant para kumain, habang nag-iisip na parang balisa. At pagkalipas ng 1 oras, bumalik muli si Bardo sa apartment ni Rebecca. Pagdating niya sa pinto ng apartment, nag-doorbell muli si Bardo. Si Rebecca ay abala sa script ng The Godfather Part 3. Dahil nakaschedule siyang mag-audition para sa papel ni Mary Corleone. Pero dahil sa kakulitan ni Bardo sa pagpindot ng doorbell, ay napilitang buksan ni Rebecca ang pinto. Sinabi ni Bardo kay Rebecca, "Nakalimutan ko itong ibigay sa'yo," at pagkatapos biglang binaril niya si Rebecca Schaeffer ng 2 beses sa dibdib. Narinig ni Richard Goldman, ang kapitbahay ni Rebecca Schaeffer, ang 2 putok at ang sigaw, at mabilis na lumabas sa bahay. Nakita niya si Rebecca na nakahandusay sa sahig. Mabilis na dinala si Rebecca sa ospital. Pero pagdating sa ospital ay pumanaw si Rebecca Schaeffer. May nakita si Goldman at iba pang saksi, ng isang lalaki na nakasuot na yellow t-shirt na umaalis sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Ngunit bigla siyang nawala pagkatapos niyang pumasok sa isang eskinita. Kinabukasan, may nag-inform sa mga pulisya sa Tucson, Arizona,
na may isang lalaki na naglalakad sa gitna ng mga sasakyan sa kalsada, na sumisigaw ng, "Pinatay ko si Rebecca Schiffer." Inaresto si Bardo ng pulisya sa Tucson, at ang kanyang mga pahayag ay itinuring na pag-amin sa pagpatay kay Rebecca. Si Bardo ay halos walang ipinakitang lakas sa pulisya. Ayon sa Associated Press, tila pagod si Bardo at nasa masamang kalagayan nang hulihin siya ng pulisya. Kinulong siya na may piyansang $1 million, hanggang itinuro ng mga saksi na siya nga ang nakita sa apartment ni Rebecca. Pagkatapos, dinala si Bardo sa California. Nagsimula ang paglilitis ni Robert John Bardo noong huling bahagi ng September 1991. Sa panahon ng paglilitis, lumabas noong una na sinubukan niyang bumili ng baril, pero tumanggi ang kanyang kapatid dahil sa kanyang history sa mental na karamdaman. Pinagsabihan siya ng kapatid na gamitin ang baril lamang kapag magkasama sila at maaari siyang bantayan. Nagpahayag rin ang kapatid ni Bardo na noong umaga ng pagpatay kay Rebecca Schiffer, tinawagan siya ni Bardo upang ipaalam na malapit siya sa bahay ng aktres. Inilabas ng abogadong si Stephen Galindo ang kasaysayan ng mental na karamdaman ni Bardo. Ngunit tinanggihan ito ni then Deputy District Attorney Marcia Clark, na nagsasabing si Bardo ay obsessed at walang problema sa kaisipan. Inaasahan ni Galindo na gamitin ang history ng mental na karamdaman ni Bardo upang patunayan na hindi niya kayang magplano ng pagpatay, at kaya ay guilty lamang ng second degree na kaso. Siya ay isang biktima ng isang sistema sa kalusugang mental na walang kapangyarihan na magbigay ng kanyang pangangailangan. Nang mapatunayang guilty si Bardo ng unang degree ng pagpatay, at pagkatapos na pumayag ang mga taga-akusasyon na hindi hingin ang parusang kamatayan, si Bardo ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na parol. Sa taong 2021, si Bardo ay patuloy na naglilingkod sa kanyang habang buhay na sentensya sa Avenal State Prison sa California. Noong 1990, ipinasa sa California ang unang batas laban sa stalking sa Estados Unidos bilang tugon sa pagpatay kay Rebecca Schiffer, ayon sa Anti-Stalking Statute ng California ni Christine Gregson. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.